ito ang Hebrew Scriptures. Sila yung mga scholars, astronomers, at kabilang po sa class, mga kandidat na mga pari. Ayun po, yung kanila ano. Bihasa din po sila sa pagbasa, sa pagbasa sa kalangitan. Kaya po, familiar sila doon sa Odisea na ang Mesiyas ay darating. Nung makita po nila yung tala, nalaman nila agad na ito na yung katuparan ng prophecy na yung Mesiyas ay pinanganak na. Kaya sila ay nagpunta sa Jerusalem. At pagdating nga po nila sa Jerusalem, nagtanong-tanong pa po sila. Diba? Noong unang panahon pa, may mga chismoso na. Mga patas pa, no? Mga chismoso. Kung hindi sila nagtanong-tanong, malamang hindi na alam ni Herodes na may panganak ng Mesiyas. Na ipinanganak na ng Mesiyas. Diba? Pero dahil nagtanong-tanong sila, nalaman tuloy ni Herodes. Ayan. Kung si Herodes, nung malaman niya na may ipinanganak na hari ng mga hari, natakot siya na mawawala sa kanya yung power ng pagiging hari. Pero mapapalitan siya. At ang papalit sa kanya ay hari ng mga hari. Makikita natin sa unang mga talata na itong si Herodes ay wais. Sinabi niya sa mga pantas, o sige, hanapin ninyo ang sanggol. Pag natagpuan ninyo, bumalik kayo sa akin upang ako man ay makasalba sa kanya. Pero hindi na nagbalik sa kanya ang mga pantas at kanya pa sila nagdaan pabalik sa lugar nila. Ayan. Sa teksto po na binasa kanina ni Pastor, ay na po, nakaalis na sila. At pag-alis ng mga pantas ay nagpakita na nakipag-usap ang anghel kay Jose sa pamamagitan ng panaginip. Ayan po. Dito po makikita natin na 4 na beses na nangusap ang anghel kay Jose sa pamamagitan ng panaginip. Yung una ay sa Mateo 1:20 nang balaki niyang iwan si Maria. Ang pangalawa, nang sila ay pinapunta sa Ehipto. Yung pangatlo, yung patay na si Herodes. At yung pang-apat, nang sila ay pumunta sa Galilea. Ayun po. Ano po yung matututunan natin sa pagtakas at pagsunod ni Jose? Una, God speaks in many ways. Ayan. Maraming paraan po ang Panginoon upang magpag-usap po sa kanyang mga anak, sa kanyang mga pinili. Diba? Si Jose, kinausap ng anghel sa panaginip. Binigyan siya ng utos. At binigyan din siya ng babala. Ano yung babala? Hahanapin ang sanggol at papatayin. Ayan, ganun din po sa atin. Patuloy na nangungusap ang Diyos. Sa paanong paraan po? Sa pamamagitan ng mensahe. Sa pamamagitan ng Bible studies. Sa pamamagitan ng ating mga karanasan o sa payo ng ibang tao at ang Biblia na nag-uusap po sa atin. Kumusta po tayo? Binabasa po ba natin ang ating mga Biblia o inaanglag na, inaagin na sa pagkakatago? Yung ating mga cellphone, may Biblia, binabasa po ba natin o scroll lang tayo ng scroll at hindi natin binabasa ang Biblia sa ating mga cellphone? Naranasan na po ba ninyo kayo kausapin ng Diyos sa panaginip? Ayan. Ayun po, si Gatchat po, ipinanganak po siya na may congenital cataract. 2 mata po niya yun. Tapos, 4 na buwan siya nung siya ay unang maoperahan sa mata. Bilateral ang ginawa para daw sa hirap na. Tapos, nasundan niyo, nung 6 na taon siya, nagkaroon ng glaucoma yung kaliwang mata niya.
Pagkatapos po nun, talagang grabe yung ano ko nung kausapin ako ng doktor. Sabi niya, yung mata niya ay totally blind. Sabi niya, pag abang nakikita mo malaking letra, yung pinakamalaking letter A, ang sabi ng doktor, totally blind yung left eye niya. Yung kanang mata niya ay mababa na rin yung vision kasi bumagsak yung lente. Kasi nung inoperahan siya ay implanted yung lente ng mata niya. Kaya dahil siguro sa persado o sa pag-iyak, sa pag-ano, bumaba yung lente ng mata niya. Kaya hindi ganun kaganda yung vision talaga ni Katkat. Kaya yun, talagang nandun yung sobrang takot ko talaga. Laging nandun yung isip ko, paano ang anak ko? Paano kung pati yung kanang mata niya ay mawalan ng vision? Paano ang buhay ng anak ko? Gabi-gabi umiiyak ako sa Panginoon. Lagi kong hinihiling, Lord, yung paningin ng anak ko, please, mahabag ka sa kanya. Laging ganun ang panalangin ko. Hanggang dumating yung panahon na siya ay nag-aral, nag-college siya, at doon sa panahon yun, talagang naroon yung aming regular yung check-up niya. Laging sinasabi, kailangan siya pa-operahan ulit, kailangan yung mata niya, yung isang ma-restore, yung vision ng isang mata niya. Laging ganun yung sinasabi ng mga doktor. Talagang hindi ako tumigil sa pananalangin, paghiling sa Panginoon na ibigay niya yung paningin ng anak ko. Tapos, isang gabi, nanaginip ako, kinausap ako ni Lord. At doon sa pagkausap niya sa akin, sabi niya, huwag kang mag-alala na, sabi niya, ibinalik ko yung paningin ng anak mo. Sabi niya, ano yung nagising ako, iyak ako ng iyak. At magpahanggang yun, kapag ka naaalala ko yung panaginip na yun, hindi ko po maiwasan na hindi maiyak dahil sobrang tuwa po talaga ako. Masaya po ako. Hindi ko alam kung paano gagawin ni Lord, kung anong proseso ang gagawin niya para yung ma-restore yung pagiging ng anak ko. Pero nagtiwala po ako. At nang dumating yung linggo, nagsimba po kami. Ang kanta sa praise and worship ay God will make a way at still. Doon mo talaga, sabi ko, Lord, totoong nangungusap ka talaga. Totoong buhay ka. At kinonfirm mo sa akin na gagawa ka ng paraan para sa aking anak. Kaya yun po, yun yung talaga na ipinagkatiwala ko sa Panginoon kung ano yung gagawin niya sa aking anak. Ayan. Pangalawa, God's plan cannot be stopped by human power. Walang makakapigil sa plano ng Diyos. Binalang ni Herodes na ipapatay ang sanggol, pero nangusap ang anghel at pinapunta sila sa Ehipto. Bakit po sa Ehipto? Diba sa Ehipto, naging alipin ang mga Israelites na mahabang panahon. Pero ang Ehipto ang naging refuge ng Holy Family. Nang panahon iyon, wala nang hari ang Ehipto kasi nasakop na sila ng Roma. Ang namamahala sa kanila ay governor ng Roma. Isa na pong gobernador ang namamahala sa kanila. Yan, hindi po naging madali yung pag-travel nila mula sa Bethlehem hanggang sa Ehipto. Kasi 200 miles po yung nilakad nila. Kasi wala namang transportation. Maliban sumakay ka sa kamelyo o kaya ay maglakad. Yun lang po ang transportation. Kaya rin po hindi madali, napakahirap po talaga. Pero kulang sa tubig, disyerto yung dadaanan nila, mabato. Kung hindi man sila sa disyerto, dadaan sila sa mga batuhan talaga. Kaya yun po, ang hirap na pinagdaanan nila. Walang tigil. Pero mo na kami po
ay lalong lumalaganap. Ang kaligtasan ay lumalaganap po. Di ba? Kaya yun. Sa buhay po natin, kapag may plano ang Diyos, tutuparin niya ito gaano pa man katagal ang abutin. Yan. Si Katkat po, itutuloy ko. Si Katkat po, second year college na po siya noon sa Harris. Nung kinausap po ako ni Ma'am Lindo, tungkol po sa kondisyon ng kanyang mga mata. Nag-usap po kami, sabi ko sa kanya, Ma'am, yun pong mata ni Katkat, sabi po kailangan operahan. Sabi ko sa kanya. Ano po, kaya lang wala po kami kakayahan para po siya ngayon ay maoperahan, sabi ko. Tapos, sabi niya sa akin, may good news ako sa iyo, sabi niya. Oy, Ma'am, salamat po, sabi ko. Doon pa lang, hindi pa niya sinasabi yung good news. Pero talagang bahagi na pagpapasalamat ko sa kanya. Sabi niya, may mag-i-sponsor para sa operation ni Katkat. At ang nag-sponsor ko para siya maoperahan, mga Japonesa po na nasa ibang bansa. At kinausap na rin nila yung doktor na gagawa ng operation. At ang maganda doon, isa ding metodista, yung doktor na kinausap nila, si Dr. Agulto. Siya po yung chancellor ng UP sa Ophthalmology Department. Ayun po, si Dr. Agulto. At naisagawa po yung laser operation ni Katkat. Aabutin po ng mahigit 100 yung pag-laser sa mata niya. Pero dahil nga po, isang metodistang doktor, yung 20,000 ay sapat na. Kaya napakabuti po talaga ng Panginoon. At doon yung binigay po ng mga Japonesa, may natira pa na nagamit ni Katkat sa kanyang pag-aaral. Diba? Ayun po, yung katuparan po, yung pagkaka-opera sa mga mata ni Katkat, ay katunayan po yun ng katuparan ng pangako at plano ng Diyos. Na yung kanyang disability ay magamit niya bilang patotoo sa kabutihan ng Panginoon. Ngayon, siya po ay isang Japonesa. Number 3, we are called in obedience. Tinawag tayo para sumunod, hindi lang po basta nakaupo tayo, kundi isang mga Kristiyanong kumikilos. Yan. Minsan, ang pagsunod ay now na, hindi po bukas. Si Joseph po, nung siya ay sinabihan ng doktor, ng anghel na sila ay pumunta sa Egypto, siya po ay sumunod. Sabi po sa 14, kaya dahil laging bumangon si Jose at ng gabi iyon, dinala sa Egypto ang mag-ina. Dali-dali, hindi po katumpik-tumpik, hindi mamaya na, kundi now na. Now na. Yun po. Hindi na ipagpapabukas. Agad-agad sumunod si Jose. Nagpunta sila sa Egypto. Yan. Tayo po, sa anong aspeto ng buhay natin, tayo ay tinatawag para sumunod agad-agad. Sa relasyon po ba? Sa pamilya? Sa trabaho ba? Ministry? Sa giving? Ano ang kondisyon ng puso mo po ngayon? Baka sinasabi ni Lord na magpatawad ka, now na. Pero nakamatwiran ka pa. Hindi naman siya lumalapit sa akin. Hindi niya kailangan ng pagpapatawad. Bakit ko siya patatawarin? Now na. Lumapit at hindi. Now na ang pagpapatawad. Kasi sabi mo, ang hindi magpatawad, hindi rin patatawarin. At ang pagpapatawad ay pagpapalaya sa sarili. Ang pinakamalaking tulungan daw ay hindi ang kunting lupa o kung ano pa
malalaking kulungan na may mga rehas-rehas. Kundi, ang pinakamalaking kulungan daw po ay yung ating mga puso na hindi marunong magpatawad. Yun po ang pinakamalaking kulungan. Paano po ang puso natin sa pagkakaloob? Bukas palad po ba tayo kung magkaloob? Ibinibigay ba natin ng buo ang ating mga ikapo? Sabi sa Malakay 3:10, ibigay ninyo ng buo ang inyong ikapo, kundi kung buksan ang turungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Madalas, sinusubok tayo sa pera. Sa magkaibigan o maski sa pamilya, pag pinag-usapan ng pera, nagkakagulo. Napapansin ba ninyo yun? Na kapag pera ang usapan, nagkakagulo. Nasisira ang relasyon dahil sa pera. Nasisira ang tiwala dahil sa pera. Kasi yan po tayo sinusubok. Sabi nga po, ang tapat sa maliit na halaga ay mapagkakatiwalaan din sa malaking halaga. Baka naman kapag maliit yung ating tithes, kaya natin ibigay. Okay lang. Okay lang. Pero pag malaki na, ano yung ating puso? Pag malaki na yung tithes natin, sayang naman, marami na akong magbibili dyan eh. Bibili ako sa kamang bigas, bibili ako sa sapatos, malakas, TV, cellphone. Marami na po tayong magbibili sa malaking halaga. Pero, tingnan po natin ang estado ng aming puso. Diba po? Nung mamasko po yung magkakapatid sa Amstel, yung aking mga babies, pag-uwi po nila, inilagay nila yung napamaskuhan nila sa alkansya. Pero si Daniel, nagtira siya ng 300. At nag-aaway pa sila ng mami niya kasi ang gusto ni mami niya ilagay sa alkansya kasi lumalabas siya. Baka maiwala niya yung 300. Pero sabi niya, kay mama ito. Sabi niya, kay mama ito, bibigay ko ito kay mama. Sabi niya, ibibigay ko ito kay mama. Tapos, nung magkita kami, umiiyak siya. Sabi niya, mama, nakakaway ko mami. Tapos, tinabot niya sa akin yung 300. Tuwang-tuwa po ako. Ibinabalik ko dun sa mami niya yung 300. Sabi niya, hindi. Magagalit sa akin yan. Bigay niya yan sa'yo. Sabi niya sa akin. Tuwang-tuwa po ako. Parang gusto kong maiyak sa tuwa. Dahil, yun ang kauna-unahang bigay ng aking ako. Diba? Sa mga ako ko ilan sila, 5 sila ng video, at pangalan sila. Pero sila sa kanila, sa murang edad ni Daniel, siya yung nakaisip, nabigyan ako ng bahagi doon sa kanyang napamaskuhan. Kaya yun po, yun yung aking first fruit mula sa ako. Kaya po ako tuwan-tuwa. Gaano po kaya ang Panginoon? Diba? Gaano pa ang Panginoon? Gaano kaya kalaki yung ngiti ng Lord? Yung tuwa niya, yung kanyang saya. Pag nakita niya, ay yung kanyang mga anak ay nagtatapang sa pagkakaloob. At ibinibigay ng buo ang kanyang ikapo. Diba? Sabi nga, the Lord loves the generous giver. Huwag po natin angkinin ng buo yung biyaya na binibigay sa atin. Baka po tayo ay daluyan ng pagpapala para sa iba. Isipin po natin, kapag nagbuhos ang Panginoon ng biyaya at nakasara yung kamay mo dahil ayaw mong buksan at may hawak ka, paano mo masasalo yung biyaya na ibubuhos ng Lord? Diba? Baka iba ang lumampok, kaya buksan po natin ang ating mga bayan. Magkaloob tayo ng buo. Ibigay natin ng buo ang ating mga anak po. May nabasa po ako na ito daw ay kautusan during the Old Testament. Pero
Diba? Kahit ang Diyos na nangako noon ay Diyos na nangako ngayon. At yung pang-apat, ay meron pa po pala. May isa pa po ako. Paano ang puso natin sa pagbabahagi ng kanyang salita? Paano po ang puso natin? Sumusunod ba tayo sa utos niya na magbahagi ng gospel? Matthew 28:19-20. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am always be with you to the end of the age. Handa po ba tayo sumunod agad-agad na magbahagi ng kanyang salita? Handa po ba tayo? Parang walang handa. Ayan, narinig kayo ni Lord, ha? Narinig kayo. Hindi lang ako nakarinig. Ayan. At pang-apat po, salvation entered through humility and danger. Nagsimula ang buhay ng Panginoon sa hindi magandang simula. Naging refugee sila sa Egypt. Pinagtangkaan ang buhay niya. Lumaki siya bilang anak ng isang karpentero. Pero dahil sa pagsunod ni Jose sa utos ng Panginoon, ay lumaking ligtas si Jesus. Ito'y katunayan na naroon ang proteksyon ng Diyos para matupad ang kanyang mga plano. Dahil sa sakripisyo ng Panginoon ay nagkaroon tayo ng kaligtasan. Sabi sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for those who hope ever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Hindi niya sinabing God loved the world. Hindi po ganun ang pagkakasabi niya. Kundi, sabi niya, God so loved the world. Ibig sabihin, gayon na lamang. Marugtog. Ibig sabihin, walang katulad. Walang kapantay. Hindi maitutulad sa kahit na ano pa man yung pagmamahal ng Panginoon. Para sa sakripisyo niya yung kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. At ano po yung magiging tugon natin? Tanggapin si Lord bilang Panginoon at tagapagligtas at manampalataya sa kanyang ginawa. Sabi nga po, madaling maging Kristiyano. Tanggapin mo lang siya, Kristiyano ka na. Pero paano magpaka-Kristiyano? Diba? Madali po bang magpaka-Kristiyano? Ang pagiging Kristiyano ay pinamumuhay. May pagbabago. Kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon bilang iyong tagapagligtas, marami kang aalisin sa buhay mo. Marami kang isasakripisyo. Maaaring ito yung mga comfort mo, kayamanan mo, relasyon mo, diba? Maraming magiging sakripisyo. Kaya paano po ang puso natin? Tayo po ba ay nahahandang magsakripisyo para sa Panginoon? Makahanda po ba natin tanggapin ang Panginoon bilang ating Panginoon at tagapagligtas? Maaaring tayo po ay matagal na sa church. May mga ministry na tayo. Naglilingkod na tayo ng mahabang panahon. Maaaring mula sa pagkabata natin ay narito na tayo sa church. Pero, kumusta ang puso natin? Tinanggap na po ba talaga natin si Lord bilang ating Panginoon at tagapagligtas? Nakikita na po ba ito sa ating buhay? Ang kaligtasan po ay dumating sa atin. Now na, ang kaligtasan ay ngayon na. Ito yung araw ng kaligtasan. Inaanyayahan po tayong lahat na magsuko tayo ng ating buhay sa Panginoon. At hihilingin po natin ang ating pastor para ipag-pray po tayo sa pagtanggap sa Kanya.
Maaaring, yun nga po, matagal tayo. Pero siyasatin po natin ang ating mga puso. Tinanggap na po ba natin siya bilang Panginoon natin at tagapagligtas? Sabi po sa 1 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Sa Thursday po, New Year na. Nawa po tayo lahat ay maging bagong creation through Jesus Christ, our Lord and Savior. To God be all the glory po. Pinahan po natin ito. Ito tayo po'y tumayo at tuloy ang yaya italaga ang ating sarili sa Panginoon